So, good day everyone. So, sa topic naman natin ngayon, i-discuss natin yung cloud computing para sa ating CSPT C7. So, dito, cloud computing, ito yung paggamit or pag-transfer ng mga computing services such as servers, storage, databases, networking, software analytics, and intelligence via the internet or the cloud para mag-provide ng faster development and more flexible resources and economies of scale. So, yung cloud computing is para siya mas maging mapadali or maging easy ang pagbibigay natin ng services via remote connection. So, pag sabi tayo remote connection, ito yung hindi lang sila sa iisang lugar o iisang physical infrastructure gumagawa. Hindi lang sila, kunyari, may example, may company ako. Hindi lang sila doon lahat ng mga nagtatrabaho gagawa. Kumbaga, kung via cloud computing, remotely silang nakolocate. So, meron sa Visayas, meron sa Mindanao, and meron sa Luzon. So, via cloud computing, yung mga ginagawang services or ginagawa na processes galing Visayas and Mindanao is napapadala papuntang Luzon. So, ito yung pinaka advantage or pinaka-use ng cloud computing para mapadali yung mga services. So, ito yung pinapalooban ng cloud computing. Ito sa image natin. Next is types of cloud computing. So, syempre, yung cloud computing, hindi lang naman siya isa. May mga iba't ibang klase siya. Unang-una dito is yung software as a service. So, yung software as a service or cloud application services, ay ito yung pinaka-sikat na option para sa mga enterprises sa cloud industry. So, advantage ng SaaS or yung software as a service para mag-provide sa mga user nito ng apps na niraram ng third-party provider. So, syempre, since software as a service siya, hindi na siya kailangan i-install or i-download sa client side since nag-ooperate na nga sila via web browser. So, ito yung pinaka-goal ng SaaS naman. Next naman is yung PaaS or yung Platform as a Service. So, yung Platform as a Service naman, ang ginagawa naman niya is sinusupplyan niya ng cloud components na specific na software na nag-utilize para sa isang application. So, ginagamit nila ng PaaS para provide ng mga tools na related sa cloud or mga cloud tools para sa specific software na yon and ipasa yon sa paggamit ng mga applications ng user. So, ng developers, nile-leverage yung framework na ginawa or galing sa PaaS para makapag-build or customize nila ng application. So, yung servers, storage, and networking ay pwedeng i-control ng isang organization or third-party supplier. Tapos naman yung mga developers naman yung mag-manage doon sa mga application. Next naman is yung infrastructure as a service or yung IaaS. So, ito or cloud infrastructure services ay binubuo siya ng mga highly scalable and automated computing resources. So, ina-allow niya yung mga users na makapag-access or mag-monitor ng computer, networking, storage, and iba pang mga services on their own. So, instead na kukuha ka pa ng buong gamit or buong gear, so, itong IaaS or infrastructure as a service na lang ang dapat gamitin para yung mga organizations ay makapag-purchase sila ng mga resources na mas lalo pa nilang kailangan and mas in demand pa dapat. So, ito. Table of comparison of SaaS, IaaS, and PaaS. So, dito, pinag-compare nila yung infrastructure as a service, yung platform as a service, and software as a service into table. So, dito, nandito makikita natin dito ng target users, yung makukuha mo kapag gumamit ka ng platform technology na ito, yung control ng provider na gagamit na ito, and yung control naman as a user. Ayan, naka-display. Next is cloud platform. Yung cloud platform naman, which is related siya sa cloud computing, ay ina-enable naman yan ng mga enterprises or
businesses na mag-develop ng cloud native application para i-test, i-build sila, i-store, or i-backup, or mag-recover ng data. So, ini-enable din yan na makapag-conduct ito ng data analysis and syempre makapag-provide ng mga software on demand globally, which is i-integrate niya ng mga information sa processes or kaya makapag-stream ng audio and video. So, dito sa platform technologies, makikita natin dito yung iba't ibang cloud computing na platforms tulad ng Amazon Elastic Compute Cloud or yung EC2, Microsoft Azure, which is ito isa popular na cloud computing technology. Yung Google App Engine, isa na din to. SunNetwork.com or SunGrid and GridSlab Aneka. So, may iba't ibang specifications dito na nakalagay and makikita natin dito ng difference ng bawat isa. So, nandito yung focus, yung service type ng technologies na yon or platform, yung user access interface, yung value-added service providers, virtualization, ito sa operating system niya yan. Web APIs, kung gumagamit ba or hindi, dynamic negotiation of QoS, and yung programming framework. Nandito naman is yung mga links na pwede nating panoorin or as a tutorial na pwede nating panoorin para mas lalo pa nating maintindihan yung cloud computing and yung mga platforms about cloud. So, nandito yung cloud computing na link and nandito naman yung difference ng IaaS, PaaS, and SaaS. So, panoorin nyo lang itong mga videos na ito para added information. At kasama din dito yung comparison ng Amazon House, MS Azure or Microsoft Azure, and yung G-Cloud platform. So, ayang tatlo yung pinaka major or pinaka sikat na mga cloud platforms sa buong mundo. And dito naman is yung plagiarism checker natin. So, yun lang guys. Thank you.